Hello mga kabokchat! Welcome po muli sa panibagong episode na ating programang My Vocation is Love. So meron po tayo ngayon bago makakwentuhan sa araw na ito. So sister, magpakilala ko po sa ating mga taga-subaybay. Ako po ay si Sister Sofia Dalagan. Mula sa Paete, Laguna. Malapit lang pala sister. Ako po ay 40 years na sa kongregasyon. Kala ko 40 years old. Mukha ba? Kala ko talaga, ako pa ay 40 years old. Imagine, 40 years na, no? Oo, 40 years yan. So, sister, tayo po ay mag-share, at ikaw pala ay mag-share ng iyong vocation story sa ating mga taga-subaybay. Actually, ay bata ako, grade 2. Nung nakapanood ako ng Sound of Music, nakita ko yung mga madre ay nagkakantahan, nagdadasal. Parang gusto ko yung ganun. Parang ang ganda tingnan, no? Nagdadasalan, no? Tsaka nagkakantahan, kantahan ng kantahan, ganyan. Pero wala na sa loob ko yun kasi siyempre may mga pangarap ako, may mga plano ako sa buhay ko. Pero nung ako'y grade 4, pag dumadaan yung mga Dominican sisters sa harap namin, kasi kalapit lang kami ng simbahan ng aming parish, ng parochial school. Dumadaan yung mga Dominican sister, ang ganda-ganda ng madre. Siguro mga edad 27 lang siya noon. Ganda-ganda niya. Tinitingnan ko yun, talaga inaabangan ko yung pagdaan niya sa harap ng bahay namin. At tinitingnan ko siya hanggang mawala. Hindi ko alam na meron akong gano'ng paghanga sa madre o pag ano. Basta natatandaan ko, basta nakakita ako ng madre, tuwan-tuwa ako. At pagka yung hapon, Sabado, mag-i-scooter kami ng mga kalaro ko lalaki papuntang Paki, Laguna. Kasi doon naandun yung mga Marino sisters, mga Amerikana. Alam ko may madre doon. So nag-i-scooter kami doon at pumupunta kami doon sa kumbento na tinirahan ko na. Tuwan-tuwa ako nung mapatira ako doon. Kasi noong ako yung grade 4, grade 5, inaabangan ko lumabas yung madre na Amerikana. At pag nakita ko na siya, tuwan-tuwa na ako, ganun, tuwan-tuwa ako. Hindi ko yun alam. Tapos yun, nagkaroon ako nung ako'y nag-Legion of Mary sa amin parokya, Junior Presidium, yan ay Queen of Martyrs pa. Sabi ko ay, gusto kong maging tulad ng Birhen Maria, yung banal. Tapos ay, yun, pag nag-aalokosyo yung aming parish priest, pinapaliwanag niya sino si Birhen Maria, ano yung naging kabanalan niya, bakit tinatuan siya ng Diyos. So sabi ko, parang gusto ko rin yung ganun na buhay, yung katulad ng Birhen Maria, yung nakapokus sa Diyos ba. Ang buhay ay nasa Diyos. Kasi kinukwento ng pari, ang Birhen Maria ito, ganyan. Siya ay nakapokus sa Diyos, gusto niya lagi ay, ang buhay niya ay nasa Diyos. So sabi ko, parang gusto ko rin yung ganoon. Hindi ko alam kung paano magmadre. Tapos sabi niya, ang pagmamadre ay sa mayayaman lang. So, hindi naman kami mayaman. Hindi naman kami mahirap. So, ganun lang. Tapos yun, nawala na yun sa isip ko nung ako yung mag-high school. Nung ako ay college sa Calamba, 19 years old ako, may classmate ako na nalaman ko may kapatid na madre. Abay, pag mga palakpa ang tenga ko, may kapatid siyang madre. Sabi ko, isama mo naman ako. Sinama niya ako sa Salisya, sa Canlubang. Ay, dito tuwan-tuwa ako nakakita akong pagkadami-daming madre. Tapos Italiana yung novice mistress. Ay, tuwan-tuwa talaga ako noon. Tapos nakita ko yung kababayan ko doon na siya ay grade 6, ako yung grade 5. Yung pala yung lumipat, nawala na sila sa bayan namin. Yung pala yung nagtrabaho sa Canlubang ang ama niya, lumipat. Ay, nakita ko doon sa akin, hi, Cynthia, di ba ikaw si Cynthia? Ay, siya ay by that time ay parang novice na yata, kung junior. Tuwan-tuwa siya nung magkita kami. So, nakilala din niya ako kasi maliit lang naman yung aming Paite Central School. Di kami ay nagkikita-kita pag-ceremony. So, simula nun, tuwang-tuwa talaga, nakakita ako ng madre. Tapos, pinakilala ako ni Esther, yung classmate ko, 1980.
pinakilala ako ng classmate ko, si Esther, na parang kaibigan ko na rin sa Nobis Mr. Sister Ana Maria. So, Ana Maria. So, sabi niya, okay, let's go to the chapel and we will pray. So, lumugod kami sa Blessed Sacrament. Tapos sabi niya sa akin pagtas mo, I pray to God that He will send you to where He wants you to be. Yan. So, hindi niya sinabi na dito ka na sa amin. Ganyan. So, simula nun, lagi na ako pumupunta sa Salesian. Nagsisinungaling ako sa ate ko. Kasi hindi ko masabi sa ate ko na gusto ko magmadre at hindi ko rin masabi sa ama ko. Kasi ayaw ng ama ko na magmamadre. Sabi niya, yung mga madre niya, kalukuhan niya, naglilingkod sa simbahan, hindi paglingkuran yung magulang. Yung ganun ba? Ano? So, sabi ko, hindi ako pwede magsabi sa ama ko ng ganito na gusto ko magmadre. Hindi ako papayagan. Tsaka by that time, 19 pa lang ako. So, yun. So, inano ko na lang yun, yung sinabi sa Ana Maria na, I pray for you that God will send you to where He wants you to be and the right time for you to enter the convent. Then, summer 1980, May 5, namatay ang ama ko. O, nagsasummer ako no, kasi nga gusto kong makatapos na agad ng college. O, di namatay ang ama ko. Tapos, nung summer na yun, inaasahan ko si Esther ay magsasummer din. Hindi siya pumasok, hindi siya nag-enroll. So, nagtanong ako doon sa mga kababayan na sa Kanlubang, nasaan na si Esther? Bakit hindi siya nagsama ngayon? Sabi niya, magsasummer siya ngayon. Ay, pumasok na sa kumbento. Nauna na. Sabi ko, si Esther naman pumasok sa kumbento, iniwanan ako. Sabi ko, gano'n. Di parang nalungkot ba ako na pumasok na si Esther, di wala na, hindi na ako lagi makakapunta doon sa convent. Pero ganun pa man, sabi nila, palagi akong pupunta doon. So, sa Salesian ako unang nag-inquire, doon ako unang nagaan. Hindi ko po alam kung ano yung pagmamadre noon. Basta alam ko, madre, nakahabi, tapos nagdadasal palagi, tapos yun, nasa school, kasi nga sa aming parochial school, ganun. So, namatay ang ama ko. So, dahil wala ang kasama ang ina ko sa amin sa Paite, sinabihan ako ng kuya ko na by that time ako irregular fourth year na. Sabi ng kuya ko, lumipat ka kaya muna sa Paite at para ikaw ay doon na mag-aral, may kasama ang ina. Hindi man ako nag-atubili kasi naawa nga ako sa ina ko. Sa madaling salita, umuwi naman ako kahit na sa isip ko ay, sayang naman yung pag-aaral ko sa Kalambaan. Pero iniisip ko kasi wala nga kasama ina ko. Di umuwi ako. Tapos wala man akong gawa sa bahay namin. Kain, tulog. Hindi naman ako nag-e-exert ng effort sa pag-aaral kasi sabi ko, kaya-kaya ko naman, kaya-kaya ko naman ipasa rin yung mga subject doon. Ganun, pakumbagay, magaling niya may school na pinanggalingan ko. Pag Sabado, nakikita ko yung mga katikista sa harap ng aming bahay. Mga alas 5 pa lang ng umaga, ay katuwa na at nagkakatuwaan. Sabi ko sa ina ko, sino po yan, ina? Yung mga babae, mga edad 40, 50s, ganyan. Sino po yan sila, ina? Bakit po yan sila tuwing Sabado, once a month? Ay, naandiyan na, obserbahan ko na nado sila sa jeep, nag-iintay. Sabi, ayan yung mga katikista. Ay, mga katikista po pala. Ano daw po yun? Ayun daw sila nag-aaral. Sabi nung ina ko, ganun ba nag-aaral pala sila? Di ganun, di. Di nakikita ko sila buwan-buwan, masaya, maganda yung samahan nila, at sila ay laging katuwa sa tas hapon dadating ulit, doon ulit mag-ihiwa-hiwalay sa harap na simbahan. Tapos sabi ko, ina, parang naiinip naman ako dito sa bahay, parang wala akong ginagawa, maglinis, magbasa, ganun lang. Kasi hindi naman ako layas. Sabi, ano kaya ina, babalik ako sa Legion of Mary. Kaya lang, by that time, senior na. Kasi, na ako, mag-20 na ako noon. Sige, ikaw bahala. Di, punta ko sa simbahan. So, tinignan ko yung mga Legion of Mary. Ang dami, tuwing Sunday, siguro mga 10 presidium yun. Sabi ko, nabi na ina ko, doon nga pumunta kay Inang Bining, yung bali, pinsani ng ina ko yung, di matanda, siguro mga 51 years old. Ay, di na lagi dumadaan sa amin. Sabi niya, ay, ito pala dati Legion of Mary. May gipay sumama ka uli at mag-Legion of Mary. Di sige po, di ako sumama na, di ako pinakabata. Sila puro mga 50 years old. 51, 50, ganyan. Di ako pinakabata sa Legion of Mary. Pagkatapos ng meeting ng Legion of Mary, 1 hour lang naman yun. Sabi, di ka sumama ka sa amin, pupunta tayo dun sa may birthday yan. Ano pong gagawin dun? Magdadasal. Sabi, magdadasal tapos pakakainin tayo. Ganun po ba? Di punta naman kami dun. Di mga alas 3 ng hapon. Tapos mamaya sasabihin, dun naman tayo sa kabila pupunta. Ano po yung birthday yan? Di patay naman.
magdadasal naman sa patay, di kakain na naman, di ganun. Di siguro nakailang dalo ako sa Legion of Mary, di nagsimula na uli ako ng mag-apostolate, mag-aakit ng bata, magsimba, tapos ay mag-aakit ng bata na magkumpisa. Ganyan kasi yung apostolate ng Legion of Mary. Magdadasal, bibigyan ka ng taong ipagdadasal mo, sinong pari yung ipagdadasal mo. Ganyan yung apostolate ko sa Legion of Mary. Tapos ako naman talaga pala bisita sa Blessed Sacrament. Natatandaan ko yun pag ako'y naglalaro, siguro mga 5 or 6 years old ako. Pag ako'y naglalaro, at kami nagkakatuwaan, ang laruan namin yung ilog, yung plaza, yung patio. Pagka natas kami maglaro, ako'y pupunta dun sa simbahan at ako'y uupo lang. Kasi ang ganda talaga ng simbahan namin. So nakatingin na ako ganyan, nakaupo lang. Hindi ko alam na yung prayer na rin pala yun. Basta naupo lang ako, sabi nila, Jesus na andiyan ka daw. Tapos, nang ako ay nag-Legion of Mary na, sabi nila, halika Maggie pa, sumama ka sa amin, dumalo ka sa in-service training. Bakit po? Ano pong ginagawa niyo doon? Ay kami mga katekista ay nag-aaral buwan-buwan, ang tawag ay in-service training. Ganun po ba? Sino pa nagtuturo sa inyo? Yung mga mother, marinig ko may mga mother, ako tuwan-tuwa, di ganun. So, sumama ako sa Legion of Mary, nakilala ko si Sister Prisca. Tapos siguro ilang dalo na ako sa in-service hanggang isinasama na ako sa diocesan gathering, sa mga Tapos sabi nung aming president yung coordinator namin ng katekista ng CCD pa nila, Confraternity of Christian Doctrine. Sabi niya, Sister, ito po ay mamadrehin, sabi doon kay Sister Prisca. Ngumiti lang naman Sister Prisca sa akin. Sister Prisca po ay MCS. Oo. Namatay na siya. Pagkatas ng retreat, binigyan niya ako ng libro ni Saint Therese, yung Munting Bulaklak. Nung una binabasa ko, ang lalim ng Tagalog. Sabi ko, ang hirap naman ito. Pero na-attract ako. Nung later, tiniyag ako, binasa ko, inunawa ko. Ang lalim ng Tagalog Sabi sa Ninita, ito, imbitasyon. Dumalo ka sa search-in. Di ako'y tuwan-tuwa na pumapun ako. Paano pa ako magsasabi nito? Ay kami meron pa kaming family reunion kasi birthday ni Ina. Ako yung nag-initiative nyo. Ako yung nag-organize. Sabi ko sa ina ko ako po'y pupuntang Tayabas, pinapadala ko ng mga mother para sa seminar ng mga katekista. Ganun ba? Paano yun sa birthday ko? Di pupunta na lang po ako, maaga na lang po ako uuwi, sabi ko. Pero the day before, di ko natiis na, di ko sabi sa ina ko na, yung pupuntahan ko ay hindi seminar. Yung pupuntahan ko ay tungkol sa pagmamadre. Kasi gusto ko magmadre, di ako dadalo doon sa tawag nila search-in. Para alamin kung ako nga ay tinatawag ng Diyos, ganyan, may bukasyon. Nalungkutain ako, sabi niya, paano yun? Hindi ko na pala babalik. Hindi po, uuwi din po ako pagkatapos ng search-in. After ng talk ni Sister Natividad, uwian na kami after lunch. Di umabot pa rin ako sa aming Sabi ng mga kapatid ko, nasan si Pe? Bakit siya ang wala? Siya ang nag-organize nitong birthday party na ito, tapos siya ang wala. Sabi na ina ko, Ben, napaibig na si Ipe, napapaibig na. Ha? Sino lalaki? Sabi ng mga kapatid. Sabi ng ina ko, si Jesus. Gusto daw niya magmadre. Ha? Ano man nakain noon? At magmamadre? Ayaw, siyempre mga kapatid. Ayaw ng mga kapatid ko ako magmadre. Sabi ng ina ko ay hayaan natin, hindi pa naman yun, uuwi pa naman yun naman. Ang tawag daw dun ay search-in. Nung unang search-in po, pag akyat ko sa Old Mother House, mayroon doon nakalagay sa bulletin board na Talang Buhay ni Bishop Ubiar. Tapos nung mabasa ko yung Talang Buhay ni Bishop Ubiar, yung pagmamahal niya sa katekesis, tapos yung pagmamahal niya sa simbahan, tapos syempre, pagmamahal niya kay Jesus, na maipahayag si Jesus. Sabi ko, habang binabasa ko yun, sabi ko, dito ako tinatawag ng Diyos. Dito ako papasok. Hindi na ako pupunta sa Salisya. Tapos dito ko tinatawag ng Diyos. Nag-decision na akong papasok ng March 1983. Nakailang search-in na ako noon. Bali yung search-in, yun na yung nag-information namin. Sabi ni Sir natin nila, kasi doon ka na ba talagang pumasok? Opo, gusto ko na pong pumasok. Nag-graduate ako ng April 1982. Tapos nakapasok na agad ako sa trabaho. After ng graduation po, May 1, may trabaho na ako. Exporting company sa Cubao ng mga damit. Mahilig ako sa fashion designing. Tuwan-tuwa ako kasi
Doon sa pinasukan ko, kumpanya yun ng mga Bombay na nag-export ng damit sa Paris, mga damit ng bata, ng teenager. So nakikita ko yung designer. Bali, accounting clerk ako doon. So, nakapasok ko sa Mina. Nakaranas na ako ng buhay Maynila. From Mandaluyong to Cubao. Hindi ganyan, araw-araw. Sinabi ko na kay Sister Ninita, hindi na po ako magkakatikista. Ako po ay magtatrabaho na. Oh, ay paano? Magmamadre ka pa rin ba? Ay, bahala na ho ang Diyos. Sabi ko gano'n. Bahala na po ang Diyos. Sabi ko gano'n. Kasi ito na yung pagkakataon na matutupad ko na yung mga plano ko. Tapos kumbaga ang plano ko talaga pagka-graduate ko at nakapagtrabaho agad ako, ay ako'y mag-aaral na agad ng vocational na interior designing doon sa Cora Doloroso. Ay di nag-search na ako, meron sa may Cubao. Di marunong na ako sa Maynila. Di marunong na ako ng mga pagsakay-sakay. Pansamantala, nawala na yung Tapos sabi ko hindi na muna ako dadalo sa search in. So, nalilibang na ako doon sa trabaho ko. Tapos, umuwi nga ako for election. Nakita ko ng mga legionary ko, mga junior legionary. Kasi may hawak na akong junior legionary. Tapos yung mga eskwela ko, ay, si Sister Pe. Sabi, Sister Pe. Kaya ang palayo ko wala na nagtuturo sa amin tungkol kay Jesus, wala na nagpukwento. Tapos yung mga legionary ng sister, wala nang sumasama sa amin pagdarasal ng Santo Rosario. Wala na sa amin nagtuturo kasi parang walang ilalagay na mamahala doon sa junior ko. Sa mga junior, ko ganun. Tapos sabi na anak ko, namayat ka doon. Baka kayo magkasakit lang sa trabaho niyo, tumikil ka na nga. Baka, ang sweldo ko noon 1,000 pesos. Malaki na yung that time. Tapos yung pang overtime ko, hindi ko na nga nakuha yung overtime ko. Kasi hindi na ako pinabalik ng ina ko. Ako naman, umayo naman ako hindi bumalik kasi na-miss ko din yung pagtuturo sa mga bata. Tsaka nalungkot ako nung sabihin nila na, Sister, wala na nagpukururo sa amin, wala na nagpukwento tungkol kay Jesus. Tapos yun, naging aktibo na ako sa parokya uli namin, naging in-church ako sa Alay Kapwa. Sabi nung Canosian sister, ikaw pala yung magmamadre? Opo, bakit? Sino po nagsabi sa inyo? Wala na, ikwento ni Sister Carolina na ikaw daw nga ay nagse-search naghahanda ka daw na pagpasok sa kanila. Sabi nung si Sister Linda yun Sabi sa amin ka na lang pumasok. Sabi nung Kanosa, amin ka na lang pumasok. Sabi ko, hindi po. Gawa po nung mga MCST po ang nagulat sa akin ng catechesis, tapos pagmamahal sa simbahan. Hindi Sister, salamat po, pero kilala na po ako ng MCSP, kilala ko na rin po. Kasi edi ganon. By March, tumanggap na ako ng RCPI Telegram pa yun. By March, tinanggap ko na yung sulat ni Sister Natividad na accepted na ako. At papasok na ako ng May 14. At iniintay ako dito sa Tayabas. Di ako tuwan-tuwa at ako ay salamat. Ngayon, dumating ang Mother of Life sa amin, mga Notre Dame DB, by March, bago matapos ang March. Nag-exposure sila sa amin. Kasama ako ng mga Mother of Life, ng mga sa pagpunta sa mga baryo. Parang nahihimok ako ni Miss Matilde Becker, Sabi ko, sulat ako kay Sister Natividad. Sabi, Sister, hindi na po muna ako papasok sa May. Ako po muna yung mag-aaral sa Mother of Life. At para mas ko yung aking pagiging katekista. So, tapos niluha na po kami sa matindi. Paano po yun? So, 2 taon ako mag-aaral. Tapos 2 taon daw akong mag-serve sa parokya kung saan ako pwede mag-serve kung gusto. Pag ako di ako 4 years pa. Di 4 years, di ako 26 na. Pag pumasok ko sa MCST, 30 years, matanda na. Sabi ko, para sa akin, matanda na yun. Sabi ko, ayokong pumasok na ako 30 years. Ay, bahala na si Lord. Sabi ko na naman gano'n, bahala na. Tapos sumulat nga ako kay Sister Natividad. Sumagot ang Sister Natividad. Sabi niya, huwag mo nang palampasin ang pagkakataong ito na ikay makapasok. Dahil pag hindi ka pa pumasok, baka hindi na uli dumating yung pagkakataon na ikaw ay makapasok sa pagmamadre. Gusto mo ba talaga magmadre? Sabi niya ganun. Kasi sabi, gusto ko naman po. Sabi, kinausap ako ni Sister Ninita. Yan, tinatanong ni Sister natin na kung gusto mo daw talaga magmadre. Gusto ko naman po. Kaya nang gusto ko mag-aaral sa Mother of God kasi catechesis, para ma-enhance ko pa. Mag-aaral ka na sa loob na catechesis, sabi sa Ninita. Sabi ni Father Porto sa akin, desidido ka na ba talaga? Papasok ka na, hindi ka na magma-Mother of Life. Hindi na po. Tutan magka-catechesis din naman po ako doon. At saka, ba't naman po kayo magkukontrata pa?
di po ba pag maglilingkod sa Diyos, ganyan ako ka-idealistic na. Di po ba kung maglilingkod sa Diyos, wala nang kontrata pa. O ay di, doon na po ako sa MCST at gusto ko naman po talagang mag-aalay ng sarili ko bilang katekista. Sabi ko gano'n. Ay sige, sabi niya gano'n. Ay di, sabi niya, sabihin mo kay Sister Natividad, kung pwede, ihatid ka namin, may 16. Kasi meron akong appointment ng 14. Maghahatid po kayo sa akin, sabi ko gano'n. Oo, ihatid ka namin ng mga katekista, may 16. So, may 16 kami dumating dito. Yung nabasa ko kay Bishop Ubiar na pagkakatekesis, at saka at the same time, yung gratitude ko sa kongregasyon na yung mga madring MCST ang nagpamulat sa akin ng kahalagahan ng katekesis, ng paglilingkod sa simbahan, ng pagbibigay sa sarili. Hindi ko pa alam yung vows, hindi ko pa alam yung mga yan. Basta alam ko, papasok ko sa MCST kasi gusto ko maging katekista forever. Yan, ganun. Wala pa forever na. Pero yung po sa word ngayon may forever. Yan, nung pumasok na ako sa MCST, edi yun. Binigyan ako ni Sister Maria Cruz na sobre. Nakalagay, you will have your exposure in St. John Bosco Academy as school treasurer. Tuluan-luha ako, iyak. Yung first time ko umiyak. Sinatutuwa ko na yung sinasabi na pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Magiging payapa ang buhay mo kung ikaw ay marunong tumanggap. Hinahayaan naman ako ni Mother na mag-exposure ako sa mga mission houses sa catechesis. Napagod ako. Gusto ko yung manahimik. Gusto ko tahimik lang, ganyan. Sinasabi ko kay Mother, tinatawag po yata ako sa Diyos sa contemplative life. Ay ako yung magpe-perpetual na nun. Pinagbigyan naman ako ni Mother. Sabi ni Mother sa akin ay sige, pagbibigyan kita, ikaw ay magpe-perpetual na, umurong ka naman. Ang laking pasasalamat ko sa Diyos na ako ay nakabalik. Kasi kung ang pinairal ko ay pride, hindi na ako babalik. Kakahiya ba yun? Tapos hindi na ako nag-intay na mag-nobis. Ako ay sumulat na kay Mother. Tapos kay Mother pili na kasi siya ang formation coordinator niya. Tapos yung binigyan niya kay Mother nung pumunta ako dito, pinalubong ako ni Mother pinausap niya. Hindi ko naman alam, pinagdadasal ako ng ina ko. Sabi niya, Saint Therese, kunin mo na po anak ko kay Santa Clara. Yun naman ay sa iyo. Tapos sabi niya kay Santa Clara, ibalik mo na po anak ko kay Saint Therese. Ibalik mo na po siya at doon po siya magiging masaya. So, ibig sabihin pala, sister, naging okay naman din pala sa family niyo yung pagmamadre niyo. Natanggap din nila nung nakita na ako ng ina ko na naka-abito. Tapos nung nag-temporary profession na ako, unti-unti nang natanggap ng mga kapatid ko. Pero siyempre, yung iba kong kapatid na lalaki, alam mo, ayaw. Ang pagtawag ng Diyos ay patuloy. Marami pa rin pagsubok kung paano i-purify yung bukasyon. Pero palagi ko lang yung tinitingnan may Diyos pa ba? Meron pa bang Diyos sa karanasan ko? May Diyos pa ba akong nararamdaman sa community? May Diyos pa ba? May presence of God pa ba? Ang katekista ay nagdadala ng presensya ng Diyos. Ay sabi ako, nakakadala ng presensya. May Diyos pa ba? Yung ire-reflect ko ba sarili ko? May nararanasan pa ba akong Diyos sa buhay ko ngayon? Nararamdaman ko pa rin ba yung kamay ng Diyos? Pag nagdadasal. So pag nagdadasal, meron pa naman. Kasi hindi ako magiging masaya sa buhay ko dito. Kung wala nga yung Diyos. Kung wala ma-experience ko ang Diyos. Kumbinsido ako na tinawag ako ng Diyos sa buhay na ito. At walang pinakamagandang buhay para sa akin kundi itong religious life. Sapagkat ito yung ginusto ng Diyos na maging buhay ko. Mayroon akong mga gustong buhay. Mayroon akong gustong maging buhay. Mayroon akong mga plano sa buhay. Pero iniwanan ko yun at hinarap ko yung aking bukasyon para tingnan sarili ako nga ba ito tinatawag talaga ng Diyos. At sa buhay ko ngayon sa kumbento, everyday tinatawag ako ng Diyos. Nakita ko lang yung richness of life experience natin. Even though it's good or bad, yun yung na-share natin sa kapwa natin, to guide them like that and to be, just an example to them. Kaya, yung mga experiences natin, kahit na bad or good siya, i-diver lang ho natin siya na paano tayo makakatulong sa kapwa natin. Ganyan.
And then nakita ko rin po, sister, nung kaninang nagkukwento kayo, no, sa process ng inyong vocation, ng pagpasok pala. Ang temptation talaga ay lagi nandyan. Kasi yung papasok na kayo, ang daming offer like that. Puro lahat ay magaganda. Puro lahat ay pwede mong i-grab. Yun lang, you have to be firm on your decision. Kung ano ba talaga yung mas pipiliin mo. Both good, di ba? Pero ano yung much better? Yan. Not only good, but better para sa atin. Marunong lang tayong yung bang mag-distinguish ano ba talaga yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ang temptation kasi, madami yan dyan, ihahain sa iyo lahat. Kung ano ba ang magaganda. Yes. Hindi natin alam kung sa magagandang bang iyon ay yun ba yung kalooban ng Diyos o hindi. No? Kaya yun po yung nakita ko sa inyong tawag siyan, journey ng inyong vocation. Oo. Tama ka dyan. Kasi maraming magaganda. Pero hindi lahat ng magaganda ay yun ang gusto ng Diyos. At hindi lahat ng mga magaganda ay magiging maganda yung resulta. Naalala ko yung mga ating aspirant. Yun din, marami sa kanilang offer no? Magagandang offer, magagandang mga inaayon sa buhay nila. So, para sa kanila, anong gusto nyo pong i-advise? Hindi naman actually advice, but based on my experiences, just be discerning. Yung magdasal ka. At sabihin mo sa Diyos na, saan mo po ako gusto? Ano po yung mas, alam kasi ng Diyos, mas alam ng Diyos kung ano yung mas mabuti para sa atin. Sabi ko nga kung idinilay ko yung pagpasok ko nun, at ako ay pumasok sa Mother of Life, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon. Hindi ko alam kung makakapag-persevere ako as catechist. So, ang masasabi ko lang, batay sa akin na experience, pray. Hingin mo sa Diyos kung saan ka niyang gusto. Kung saan ka mas mapapabuti. Kasi ang Diyos ang pipili kung saan ka niya ilalagay na akma sa iyo. Katulad ko, yung personality ko ay dito sa MCST mag-aakma. Hindi mag-aakma yung personality ko sa Salesian, sa alam ng Diyos yung personality ko ay hindi doon. Kumbaga sa hulmahan, hindi sukat. Dito sa MCST, dinala ako dito ng Diyos. Dinala ako ng Espiritu Santo dito kasi swak! Dito yung personality ko aakma. Yan, dito sa MCST ko, sa MCST, akma ang aking personalidad. So, hindi ako ang pumipili, ang Diyos ang pipili. Although marami akong pagpipilian, marami akong nag-invite sa akin, pero at kumbaga sa Salesian nga ako na, doon ay desidido na nga ako, hindi nga lang ako makapagsabi na sa akin. Huwag kayong mag-atubili na tumugon, na iwanan, huwag kayong mag-atubili na iwanan yung mga bagay na meron kang pinanghahawakan ngayon. Kasi talagang ang pagtugon sa Diyos is a leap of faith. It's a leap of faith. Iiwanan ko yung bagay na meron na, may trabaho na ako dito, stable na ako sa trabaho ko, meron na ako nakikinikita, possibility na mapopromote. Pero, iiwanan mo yun, i-give up mo yun. Leap of faith. Talagang, it's a leap of faith. Talagang, yung hahawa ka sa Diyos. At ganun yung buhay ng isang tinatawag ng Diyos. Tayo ay nakaangkla ay kay Diyos, sa Diyos, kay Jesus. Naalala ko lang, sister, yung isa sa ating masugid na taga-subaybay, si Rian Domingo. Hello, si Rian Domingo. Nagme-message siya sa akin privately. She will going to enter this coming June sa ibang congregation nga lang. Pero sinasabi niya na itong ating program ay kasama niya sa journey niya na mag-decide talaga. Yan. Kaya salamat sa iyo, Rian Domingo, na naging guide tayo, naging instrumento tayo sa kanya, na makapag-decide din siya na pumasok sa kumbento. No? Kasi naalala ko po yun sa inyo, sister, na
hindi man kayo doon sa unang congregation ninyo na pumasok, pero sa MCS pumasok. Parang ganun din ang nangyayari doon sa iba nating mga taga-subaybay. Hindi man sila directly pumasok sa ating congregation, but at least nag-i-instrument tayo ng pagtugon nila yan, sa tawag ng Diyos. Yan, opo. Kaya shoutout ko lang din yung ating ibang mga taga-subaybay, si Maria Chloe Parco, and then si Carmela Grace na taga-Lusacan. Yan. So sila lang muna i-shoutout natin. Sa sunod na po ang iba. Sister, baka meron kayong gustong batiin? Parang gusto yata, may aspirant yata sa Suwal na gusto ay pumasok na. Pero parang nag-aatubay. Engineer kasi siya eh. Alam nyo, napakahirap talaga nung meron kang pinanghahawakan eh. Meron ka ng hawak-hawak. I-give up ko pa ba itong hawak na ito dito sa isa na hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko. So, binabati ko po lahat ng aming mga aspirant, yung mga dumadalo sa vocation, sa vocation jamboree, at sa mga nagnanais na nakakaramdam ng parang gusto nyo rin. Hindi lang parang gusto ko rin, gusto ng Diyos. Kaya lang, marami sa atin na humihila na mahirap yun Kasi mahirap talaga yung papasok ka sa buhay ng religious life na iiwanan mo yung mga bagay na meron ka na. Iiwanan mo yung mga bagay, trabaho, profession, kaibigan, pamilya. Then, kung ano yung meron ka sa iyo, na alam na kung magtutuloy ka sa trabaho mo, ay mararating mo yung ganito. Alam mo na may pangarap ka, bumili ng ganito, makamit yung ganito. Pero dahil sa isang decision, radical decision, i-give up mo lahat yun. And then pagpasok mo sa loob, ano yung magiging buhay ko? Buhay ng madre na may boto. Buhay ng madre na, yun nga, sabi ko sa inyo, nakaangkla ay sa Diyos. Always nakaangkla ay sa Diyos. Na ang tangi mong pinanghahawakan lagi ay matupad po kung ano yung gusto ng Diyos. Yan. At saka yung pagpili natin, kung saan natin gusto, ang Diyos naman ang pipili kung saan tayo ilalagay ng Diyos. At ang Espiritu Santo yung mag-i-inspire sa atin. So, hindi naman tayo ang pipili, ang Diyos ang pipili. Totoo po. Sister, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay po yun sa amin and sa mga inspiration na at least makukuha rin po ng ating mga aspirant. So maraming salamat din Sister Reggie, at hindi ko inaasahan na ako yung ma-interview nun sa bukasyon. Kasi talagang mahabang journey ang vocation. Hindi yung pag nakapasok na tayo, nakapag-perpetual na, tapos na yung bukasyon, hindi. Tuloy-tuloy ang pagtawag ng Diyos. Tuloy-tuloy ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa atin sa araw-araw na gawain. Yung maganda sa religious life every day tayo ay nakapokus sa Diyos. Saka maganda, sister, na maraming tayong naririnig na papanood na iba't ibang story ng bokasyon. Kasi doon ka makakakuha ng idea, inspiration, kung paano tayo tutugunin, di po ba? Although we have our own decision and discernment, but iba po yung mayroong nag-guide sa iyo. Oo. Tsaka din nakikita natin na ang pagtawag ng Diyos ay iba-iba ang paraan. Iba-iba ang pamamaraan ng Diyos ng pagtawag sa atin, at kung paano tayo tutugon, ang Diyos pa rin yung magbibigay sa atin ng inspirasyon kung paano tayo tutugon. At ang Diyos din naman ang magsusustain para patuloy tayong makatugon sa kanyang tawag. Every day, binibigyan tayo ng Diyos ng graces para makatugon tayo sa tawag ng Diyos sa atin, sa araw na ito, in this particular kind, or in this way of life, So, paano po mga kabokchat? Bagong istorya naman po ang inyong narinig sa araw na ito. Abangan niyo pong muli ang iba pa naming mga kwento ng bukasyon na aming mga madre. Dito lang po yan sa aming programang My Vocation is Love. Hashtag, ang aking awit ay pag-ibig. Paano ba yung pag-ibig? Nakakatuwa yung mga bata ngayon Marami silang mga ganyan-ganyan. Yeah.